Sa larangan ng libangan, maraming mga pangalan ang umangat at nagpapasikat sa publiko. Ngunit ilan lamang ang tunay na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood. Isa sa mga naturang personalidad ay si Iwamoto, isang aktres, modelo at personalidad na nakilala hindi lamang dahil sa kanyang ganda at talento, kundi dahil sa kanyang kakaibang mukha, karakter at ang kanyang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-uusbong at muling pagbuo ng sarili. Si Iwamoto ay pinanganak na may pangalan na Eileen Kimado Iwamoto noong August 29, 1988 sa Las Piñas. Anak siya ng isang Japanese na ama at Filipino na ina nagbigay sa kanya ng natatanging itsura na kalaunay naging malaking bahagi ng kanyang appeal sa industriya ng showbiz. Hindi agad pumasok si Iwamoto sa showbiz bilang isang artista na may malalaking opportunity. Ang kanyang unang malaking pagpasok ay nang sumali siya sa Starstruck, isang reality-based talent search show ng GMA Network noong 2005. Doon, hindi siya nagsimulang nasa itaas. Sa katunayan, hindi siya ang grand champion. Ngunit sa kabila nito, nakuha niya ang first runner-up title sa ikatlong season ng Starstruck, isang tagumpay na nagbukas ng pintuan para sa kanyang karera. Agad siyang napansin at binigyan ng mga oportunidad na lumabas sa iba't ibang programa ng network. Isa sa mga unang nagsilbing platform niya ay ang pagiging co-host sa mga variety at comedy shows tulad ng SOP Geeksters, Love to Love, Young at Heart at Nuts Entertainment. Sa mga palabas na ito, hindi lamang siya nakikita bilang isang bagong mukha kundi bilang isang personalidad na may natural na talino sa pakikipag-ugnayan sa kamera at sa mga lamang pansamantalang posisyon para sa kanya. Ito'y naging tulay papunta sa mundo ng acting at unti-unti niyang ibinuhos ang kanyang panahon sa pag-arte. Tapos nito, siya ay nakilala sa mga kontrabida at antagonistic roles, mga karakter na may matinding damdamin, intriga at madalas na komplikadong motibasyon. Isa sa mga pinakatanyag sa mga ito ay ang kanyang pagganap bilang Rita Cuesta sa Kung Mahawi Man ang Ulap noong 2007, na kung saan marami siyang nakuha na positibong feedback mula sa mga manonood dahil sa kanyang intense at kapanipaniwala na pagganap. Mula sa pagiging bad girl, sa mga seryeng tulad ng Super Twins at Zaido, Pulis Pang Kalawakan, unti-unti siyang nadiskubre bilang isang versatile na kontrabida. Hindi lamang basta maldita kundi may lalim at emosyonal na karakter ang kanyang mga ginampanang role. Ngunit ang pinakatanyag niyang role at marahil ang higit na naglatag ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng telebisyon ay ang pagganap ni Valentina sa Darna. Sa palabas na ito, ginampanan ni Iwa ang pangunahing kontrabida ng superheroine na Darna, isang karakter na puno ng dramatikong eksena, emosyonal na intensity at physical na demands na kinailangan niyang paghandaan. Ang karakter ni Valentina ay hindi basta kontrabida lamang. Ito ay may iconic na status sa kulturang popular ng Pilipinas, kaya't ang pagganap ni Iwa dito ay naging malaking milestone sa kanyang karera. Pangalawa, ang kanyang husay sa pagganap, lalo na sa mga kontrabida roles. Kasama si Panfilo Pampi Lacson Jr., anak ng dating senador na si Panfilo Ping Lacson. Ang relasyon nila ay naging isa sa mga pinakabantog at pinakapinagkukwentuhang usapin sa showbiz dahil sa pagkakaugnay nito sa pamilya ng isang prominenteng personalidad. Sa relasyon ni na Iwa at Pampi, sila ay nagkaroon ng 2 anak. Bilang bonus, siya rin inapabilang sa blended family ni Pampi bilang stepmother ni Panfilo 3D Lacson III, anak ni Pampi sa dating asawa niyang si Jody Santa Maria. Bagaman maraming iyon ang maaaring magdala ng tensyon, ipinakita ni na Iwa at Jody ang isang kakaibang respeto at mabuting relasyon saan man sila ay magtagpo, kabilang pagtutulungan sa pagpapalaki ng mga anak at pagkakaroon ng mga family moments na ibinabahagi sa social media. Sa pagsasama ni na Iwa at Pampi, maraming selebrasyon at mahalagang milestone ang kanilang ipinagdiriwang, kabilang ang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo bilang magkasama. Ngunit paulit-ulit na nilinaw ni Iwa na ang relasyon nila isang bagay na nangyari matapos ang magwakas ang naunang kasal ni Pampi at hindi dahil sa sinungaling o panghihimasok sa isang pamilya. Bukod dito, sa mga nakaraang taon, nag-viral din ang mga insidente mula sa kanyang live selling sa TikTok na nagbigay daan sa publiko na makita siya muli sa ibang uri ng spotlight. Hindi bilang artista sa telebisyon kundi bilang isang personality na mas madalas makipag-ugnayan online. Sa isang pagkakataon, binasa niya ang isang negatibong komento habang nagla-live selling tungkol sa pagbebenta, kung saan isang netizens ang nagtanong kung hindi ba nabubuli ang kanyang mga anak dahil siya ay nagtitinda online. Agad niyang tiniyak na ang online selling isang marangal na trabaho at hindi dapat maliitin ng kahit sino. Sa mga ganitong insidente, makikita ang isang bahagi ng kanyang personalidad na hindi natatakot magsalita at ipagtanggol ang sariling posisyon, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya at kabuhayan. Ang kanyang matapang na pagsagot sa mga bashers ay hindi lamang nagbigay aliw sa marami, kundi nagbukas din ng diskusyon tungkol sa respeto sa trabaho, sa modernong digital age at kung paano dapat tignan ang pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho. Matapos ang mahaba niyang panahon sa showbiz mula 2005 hanggang 2018,
Unti-unti siyang humina sa mga aktor na roles at nag-focus sa kanyang pamilya at personal na buhay. Gayunpaman, ang kanyang paglipat sa larangan ng entrepreneurship at online selling ay nagbigay ng bago at makabuluhang direksyon sa kanyang buhay. Noong Marso 2023, pumasok si Iwamoto sa TikTok Shop bilang isang live seller at nag-ulat ng napakalaking paglago ng kanyang weekly revenue. Tumaas ito ng mahigit 1,300% sa loob lamang ng 2 buwan. Sa kanyang TikTok account, siya ay nakakuha ng higit sa 1 milyong followers at milyong-milyong views at likes na patunay sa kanyang kakayahan na mag-engage sa online audience. Ang kanyang live selling ay hindi lamang basta pagbebenta ng mga produkto. Araw-araw sumasali siya sa mga live events, nakikipagkwentuhan sa kanyang mga audience, sumasagot sa mga tanong at nagbibigay ng honest product recommendations. Sa ganitong paraan, muli niyang nakuha ang koneksyon sa publiko, hindi tulad ng tradisyonal na pag-arte sa telebisyon, kundi sa mas personal at interaktibong paraan. Sa kanyang live selling journey, hindi lamang siya nagbebenta ng isang uri ng produkto. Mula sa mga perfume at fragrances, unti-unti niyang pinalawak ang kanyang partnerships sa mga beauty, personal care, fashion, lifestyle at electronic brands. Nakaramihan ay higit sa 40 na collaborations. Sa isa sa kanyang mga live events, siya ay nag-report ng mataas na gross merchandise value kung saan siya ay kumita ng higit $30,000 o 1.75 million pesos sa isang session ng pagbebenta ng Infinix products, isang patunay sa laki ng kanyang abot at influence sa social selling community. Kung sa dati siya ay kilala bilang isang kontrabida sa telebisyon, ngayon siya ay kilala bilang isang kapansin-pansing online personality na nakakonekta sa kanyang mga followers sa pamamagitan ng authenticity, creativity at genuineness sa kanyang pag-share ng mga produkto at personal na kwento. Ang buhay niya ay isang patunay ng pagbabago at adaptasyon sa kamay ng panahon, mula sa pagiging isang reality star na pumukaw sa publikong Pilipino hanggang sa pag-angat bilang isang talentadong aktres na may malalim at intense na mga roles, at sa huli ay pagyakap sa bagong teknolohiya bilang isang social commerce entrepreneur. Ang kanyang kwento ay puno ng mga aral at inspirasyon. Hindi lamang dahil sa kanyang palabas na ganda at performances siya nagtagumpay, kundi dahil sa kanyang katatagan, boses at paggalang sa sarili at sa kanyang mga pinanggalingan.